Sa Ginoo. Let me read once again patukuranan nato sa mensahe nini nga kabuntagon. Akong masahon nagbalik gamit ang New King James Version, Romans 3:1-4. What advantage then has the Jew, or what is the profit of circumcision? Much in every way, chiefly because to them were committed the oracles of God. For what if some did not believe? Will their unbelief make the faithfulness of God without effect? Certainly not. Indeed, let God be true, but every man a liar, as it is written, that you may be justified in your words, and may overcome when you are judged. May the Lord bless the reading of His Word. Let us ask God for wisdom. Father, we thank you for being here with us. Thank you for your presence. Thank you also, Ginoo, na ining kahagyunan. Din kami makatuon, mamalandong sa imong pulong. O Diyos, hinati ka maghahatag ka namog ng itong kaalam. Amo kining masabtan, sayano lang mga pagi. Makapalig-on ta kini sa among pagsalig kanimo, pagtuo kanimo, ug makadasig namo Ginoo sa pagtudlo nini ngadto sa uban. Ikaw unta mahimaya sa among taliwala karon, Lord. Be our teacher today and take your place. In Jesus' name we pray. Amen. Now, padayon ni nato tuon kung ato kining basahon kausa lang medyo di dayon nato masabtan, medyo libog si Paul. Apan kung ato na kining masabtan, diha ta maka-appreciate sa kaalam sa Dios nga maoy author nini nga scriptures, dili lang sa kaalam ni Paul ug sa kabanggitan ni Paul. Dinhi atong nasabtan padayon si Paul nag-address ngadto sa mga Jews karon, particularly specific na ni ngadto sa mga Hudiyo, kay tanan nilang gisaligan sa chapter 2, gibungkag man ni Paul, di man dayto angay saligan. Mao nang makapangutana sa verse 1 ang Hudiyo, so unsa man di ay kapuslanan nining pagka-Hudiyo, wa di ay advantage di ay. Ug ang tubag ni Paul, gamay nga review last Sunday, no, daghan og dako kayo mog advantage. Pinaka-advantage ninyo is na ninyo kamo ang gitugyanan sa pulong sa Dios. See, mo nay pinaka-main nila nga benefit, pinaka-main nila nga advantage na nilang pulong sa Dios. Pero unsa may nahitabo, mas labaw pa nila ang pagsunod og tradisyon, mga practices, mga rituals, kaysa pagtuon o pag-apply sa pulong sa Dios. Traditions. So same gihapon na karon no. Same gihapon nga attitude today. Daghang mga tao nga gitagaan pagdakong pagtagad ang pagsunod og tradisyon, ritual og seremonyas kaysa sa pagtuon mismo og pagsabot og pagtuki sa pung sa Dios nga gikan mismo sa Dios. Kay ang mga tradisyon sa mga Hudiyo, it's just a type, it's just a symbol, it's just a shadow sa buhaton ug sa i-accomplish sa Messiah. Dili gyud na maoy main nga purpose, main nga makaluwas ug makahatag og pagkamatarong sa tao ang engage, pag-involve niya ng seremonyas, niya ng mga ritual. Dili gyud na moy makamatarong sa tao. It's just a shadow. It's just one way of proclaiming unsay buhaton o gi-accomplish sa Messiah. See, daghan kay silag mga cleansing nga mga rituals. Tungod kay ang manuluwas mo'y mulimpyo sa tao. Dili ang ritual mo'y makalimpyo sa tao. Karon daghan kaayong gisaligan ng mga tao nga mo go through niya ng mga religious activities, religious processions, rituals. Abi nila kana mismo mo'y makamatarong nila, makaiban sa sala. No. Mo nang giingon din ni Paul, naamoy pung sa Dios.
Mo nay tun-i, mo nay sabta, ug mo nay sunda, mo nay obey. Kay mo nay importante. Now, ikaduha, nga ta sa ilang ikaduhang objection, nga naa sa verse 3. Yes, naami pung sa Dios. Pero what if pipila ka namo, dili mo believe niya nang pung sa Ginoo? Ningon ang mga Hudiyo, nasugatan na ni nga pangutana ni si Paul, siya iya lang gisuwat para iyang matubag, para atong masabtan sa generation karon, dili lang sa iyang panahon. Si ang kaalam sa Ginoo. So, unsa man og di day mo believe, i-cancel na ba sa Dios ang iyang promise? Now, ang gigamit din sa mga Hudiyo, some, kung gamay lang dahil hindi mo believe, pero in reality, mas daghan ang wa mo believe. Gamay ra sa mga Jews ang tinuod ning believe ni Christ. Even the Sanhedrin, even their religious authority, wala gani mo tuo sa Messiah, ni Jesus Christ nga mao ang Messiah. See? Pero ang ilang pangutana some, but in reality, mas majority ang wa mo believe. Now, ang mindset ni sa Hudiyo, naami pulong, diha sa pulong sa Ginoo nagsaad siya, nga luwason niya ang Israel, nga iyang panalanginan ang Israel. Now we are Israelites. What if dili mi mo believe sa pung sa Ginoo? Ginoo may nag-promise. Will He cancel His promise? Mo ni karon ang mindset sa Hudiyo. Ang ilang gisaligan, tungod kay ang Dios na isaad nga luwason sila, nga panalanginan sila, bahalag magpabadlong may kalibutan, naamay saad ang Dios. Save me. Mo na ilang huna-huna. Narba po na yung mindset nga Kristohano, no? Luwas naman ko, sige lang og magpabadlong ko, safe na ko. So unsa may tubag unya ni ana ni Paul? Mungutana mga Hudiyo, so di na mahimong faithful ang Ginoo kung i-cancel niya ang promise niya. Now, gihimo nila nga si Paul ning attack sa Dios. Wa sila kabantay nga sila mismo sa ilang lifestyle nag-attack sa Dios sa ilang unbelief. Ang ilang gihimo, ang ilang gi-attack si Paul, nga si Paul nag-attack sa Dios. Kay sa mga Hudiyo, we have these promises sa iyang pulong, sa scripture, sa Biblia. Nagsaad siya nga panalanginan mi, nagsaad siya nga dadon mi sa iyang gingharian. We belong to the kingdom. What if some did not believe that? Di na lang din niya buhaton ang iyang saad. Paul, kami Hudiyo, kung dili miluwason sa Ginoo, mahimong unfaithful ang Ginoo. Paul, you're attacking God. Ang ilaha, ilang gi-abuse ang Ginoo. Tungod kay nay saad, abi nila, free na sila to do whatever they want, to live however they live. Now, naay mga saad, ang Dios naghatag og covenant, ang Dios nag-ingon nga panalanginan siya, gikan pa ni Abraham, mumultiply sila sama sa kabaga sa bas, sa kadagatan. Naay promise sa Dios ngadto ni David, nga sa kaliwat ni David naagay mga hari. Daghan pa kaayo nga mga saad, mabungkag ba ng saad sa Dios tungod kay ang iyang mga tao nga gisaaran wala man motuo. Na ilang gi-accuse si Paul nga nag-attack sa Dios, sa faithfulness sa Dios. Ila panggingnan Paul, ingon ka dako mig privilege kay naa namong pulong. You see, grabe kay ilang pag-twist. Inana man ng tao, no? Tuison ang kamatuoran para lang makalusot. Mura bag mga abogado sa gobyerno nato. Tuison ang balaod para lang makalusot, para lang ma-justify ang lifestyle.
para lang ma-justify nila ang ilang lifestyle. Ingon ka, Paul, naa namong pulong mo'y pinakadako namong privilege. Unya diha sa pong sa Ginoo naa maning mga saad. Og di mi mutuo, i-cancel dahil sa Dios ang iyang promise. Kung i-cancel sa Dios, nahimo nang unfaithful sa Dios. So Paul, nag-attack ka sa Dios. Ang unbelief ba sa Jew makahimong unfaithful sa Dios? Monay attack sa Jew ngadto ni Paul ug mooy gitubag ni Paul ug tubagon karon ni Paul. Kay nagtuong mga Hudiyo ing ana ilang mindset, luwason gyud sila sa Dios base sa saad just because they are Israelites, just because they went through the ceremonies. Abay nila ang Dios muluwas gyud nila bisan pag magpabadlong sila. Mo na ilang gisaligan. Mo nang ilang giabusuhan ang grasya sa Ginoo. Mo nang last time atong gibasa ang Acts 21, kanunay nila kung ilang masugatan si Paul, ilang ingnon nga mao ning tawhana nga naghisgot mahitungod sa against sa law, against sa pung sa Ginoo, against sa promise sa Dios. O wa sila kasabot nga dili pinaagi sa law, dili pinaagi sa ritual makabaton og pagkamatarong kay di magid tumoy may intention sa Dios. Pareha ba karon sa mga Christians nga nagsalig nga ni go through sila ni anang religious activities. Abi nila gluwason sa Dios tungod kay ning go through sila ni ana, tungod kay naa sila'y panata, tungod kay wa nila bungkaga ang panata. Abi nila gluwason sila sa Dios. Now tubag ni Paul ni ana sa verse 4, unsa may tubag ni Paul ni ana? Niingon si Paul, certainly not. Kung sa King James, God forbid, but mas better ning certainly not. In Greek, me ginueto. Ato na ning hisgutan sa midweek, no? Maoning habog nga negative statement sa Greek. Maoning pinakagrabe nga negative statement sa Greek. Niingon si Paul, no way. It's impossible nga mahimong unfaithful ang Dios bisan pa unfaithful o dili mo believe ang mga Jews. Now, ginueto, another form or from ginomai. Ginomai is come to existence. Me is no, negative, so no. It should not come into existence. Di unta na ninyo mahuna-huna sa inyong huna-huna nga ang Dios mahimong unfaithful sa iyang mga saad tungod kay naay mga tao wa mo believe sa iyang mga pung. It's utterly impossible nga mahimong unfaithful ang Dios because of the unbelief of some or even many. Mo ni ang statement dinha ni Paul. Naay saad ang Dios, tumanon gyud na niya ang iyang saad. Ug mo ning gisaligan sa mga Jews. Abi nila dili sila silutan sa Dios kay ang Dios nagsaad man. Pero wala sila kasabot nga kining saad nga kaluwasan sa national Israel is future. Kaning mga Hudiyo nga nag-abuse, na-miss na nila ang ilang personal nga salvation. Tungod kay even from Old Testament, maluwas ang tao, mamatarong ang tao atubangan sa Dios by faith. You see, Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. That's, I don't know, Genesis 15:6, I forgot. Abraham believed God. See, faith make him
gihimo siyang righteous, matarong atubangan sa Dios. Ang pag-believe din ni Abraham nga ang Dios mutuman sa iyang mga saad. Ning tuo si Abraham diha. Nya gigamit na nga principle ni Paul dinhi sa New Testament nga kana nga faith mo'y makaluwas. Ang pag-believe, faith mo'y makaluwas. See? O bot pa sa bot giing na niya, kamo, wa man mo believe, di mo luwas, pero sa future sa Israel pa ang kaluwasan sa national Israel. Ang Ginoo mutuman gyud sa iyang saad nga naay kaluwasan sa nasod sa Israel. Pero kamo kay wa man mo believe, dili mo luwas. Kay naay buhaton sa future ang Dios. And it's still faith. See? Zechariah 12:10. Maoning prophecy sa national salvation. And I will pour on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication. Who will give them faith, grace? God will give them faith to believe. I will pour on the house of David. God will give faith to national Israel. Then they will look on me whom they pierced. You see? This is Old Testament prophesying the future of the national Israel. Mutanaw, musudong niya sila nako, kinsa ilang giduslak, whom they pierced. Yes, they will mourn for him as one mourns for his only son. That time they will realize. That time they will know personally nga ang ilang gilansang maoday ang manluluwas tungod kay ang Dios maghatag na nila niining grasya sa pagtuo. And grieve for him as one grieves for a firstborn. Their day is future. See? Maluwas sila pinaagi gihapon sa pagtuo. Dili tungod kay Israelite sila, dili tungod kay naa sila'y law, dili tungod kay ning go through sila sa circumcision or religious ceremonies or rituals. No. Whether Jew or Greek or Gentile, it's faith. From the beginning until the end, from Old Testament to New Testament, mamatarong ang tao at tubangan sa Diyos pinaagi sa pagtuo. God will be faithful. Mo nang naingon siya sa verse 3, certainly not. Bisan pag di mo believe karon, kay ang kaluwasan national ninyo future pa man. Kamo karon nga wa mo believe, di mo luwas. Dili mo ka-escape sa paghukom sa Dios. You see? Why laing paagi sa kaluwasan igsoon? Pagtuo lang. Bisan pag Hudiyo ka, nga ang Dios adunay saad siyang kaugalingon niini nga kaliwat. Bisan gani kining kaliwata nga adunay saad ang Dios, dili gani automatic maka-escape sa paghukom sa Dios just because they are right, sakto ang ilang kaliwat, ang ilang kagigikanan. They still need faith aron maluwas sila. Ug ang Dios mo'y mahatag nila according to Zechariah 12:10. In the future, God will give them the grace of faith. The gift of faith. See? I will pour on the house of David. Morning national salvation sa Israel. That's future. That's Romans 9, 10, and 11. Their future salvation. Postpone una ang ilang kaluwasan hangtod moabot ang faith. You see? Even if royal Jewish blood ka, dili automatic imong kaluwasan. Dili tungod kay ang Dios na isaad niini nga kaliwat, automatic nga luwason ka sa Dios. You still need to believe God's word. You still need to believe Christ the Messiah. See? Chapter 11 sa Romans, mo ni gingon ni Paul, I say then,
has God cast away His people? Gisalikway na ba sa Dios ang iyang mga katawhan? O unsay tubag ni Paul, same Greek, me genoito? Certainly not. Now, dinhi ta karon nagka-differentiate sa mga reform. We are conservative evangelicals. We believe God has still a plan for Israel. Nga ang church different from Israel. Now, sa mga reform, although igsuon na nato sila sa pagtuo, ang ilang gituuhan nga ang church mo'y puli sa Israel. Ang church karon mo'y makaangkon sa saad sa Dios ngadto sa Israel. But that is wrong. Kay naingon si Paul, gisalikway na ba sa Dios ang katawhan niya, ang Israel? Ni Paul, no. Wa niya gisalikway. Migonueto. Utterly impossible. They have a future. Their salvation is future. Romans 11. See? Gipostpone lang una ang Israel. Ang gigamit karon sa Dios pag-bless sa kalibutan ang church. His new creation, ang church. One day, maabot ang panahon nga maluwas ang nasod sa Israel. Niya mo hari ang Dios didto, diha siya maghari siyang gingharian, harian yang tibok kalibutan. Naay panahon para sa Israel. Na-postpone because they killed their Messiah. Because of unbelief, na-postpone ang saad sa Dios. You see, when Christ came, unsa ang iyang message? The kingdom of God has come. Naan ang gingharian. But what happened? They killed the Messiah. They killed the king. So, na-postpone ang kingdom. So karon ang gigamit sa Dios ang church, I will build my church upon this rock, upon this truth, sa confession ni Peter, that thou art the Christ, Son of the living God. Yan nga truth, mag-build siya sa church. Mo ni karon na build church. Tungod niyan ang truth, kaya ang church nag-believe si Christ, Son of the living God. Ug mo na gigamit karon sa Dios pag-reach out sa kalibutan. Na-mention na nato last Sunday, maoning church gigamit sa Dios para dili lisod sa church mo reach out sa kalibutan. Kay kung Israel may mo reach out sa kalibutan, it will be invasion. Because Israel is a political entity, Israel is a nation. Kung ang nation mo reach out sa laing nation, invasion man na. Pero ang church kay dili man political. Ang church kay dili man government. Ang church dili man nation, so the church can reach out anywhere. The wisdom of God, you see? Pero moabot ang time, sama sa prophecy ni Zechariah, God will pour out His faith, nga mo believe, makaila sila. Ikaw man dayto ang among gilansang sa krus, ug maghilak ug magmourn sila while nakarealize si Jesus day ang Messiah. See? Wala gi-abandon, wala gisalikway. Naapay purpose ang Dios sa Israel. Na-postpone pa lang. So mo nay usa sa kalahian nato sa mga reform. Kay ang mga reform nag-believe humana ang Israel, ang church na ning puli sa Israel. Kay tangang conservative evangelicals, we believe lahi ang Israel, lahi ang church. Naay saad sa Dios nga para lang sa Israel nga dili mangkon sa church. Kay sa mga reform, tanang saad sa Dios ang kuno na sa church. No. So, verse 26, Romans 11. And so all Israel will be saved, as it is written, the deliverer will come out of Zion, and he will turn away ungodliness from Jacob. Who will turn away ungodliness from Jacob? Who will remove their unfaithfulness, their unbelief? God will take away that unbelief, will remove their hearts of stone, and will give them a heart of flesh to believe the Messiah. You see? God's work. Salvation is God's work. Even for the nation of Israel. Mo ni ilang national salvation, and it is future. Naapay plano ang Diyos para sa Israel. Wala gisalikway. It's a very strong negative, me goneto.
Certainly not. No way. Utterly impossible. Wala gikast away sa Dios ang Israel. Maunang, all throughout history, ang kaaway, si Satanas, gusto mupuo sa Israelites. Nga gusto ma-mix ang DNA, mabungkag panahon sa Old Testament pa. Maunang gibawalan ang intermarriage para na ay remnant magpabilin tungod kay ang Messiah diha mo come out. You see, from Old Testament times, ang kaaway gusto na mupuo sa Israel. Kay kahibaw si Satanas nga diha gikan magagula ang manluluwas. Mo ng Old Testament times pa na ay Assyrians, na ay Babylonians, na ay Persians. See, gusto mo puo. Nya, pag-abot sa New Testament, na ay Romans. Dili lang Romans, human sa Romans, na apay daghang mga conquers, hangtod ning abot si Hitler. And even today, the surrounding nations gusto mo puo because si Satanas gusto mo puo ni Ana. Kay naa may plano pa ang Diyos. But bisan pa man all throughout their history nga gusto silang puuhon, even today, God preserves them. Kay naa pa sila'y wa pa mahuman ang Diyos sa ilang plano. Naa pa sila'y national nga kaluwasan. He will turn away ungodliness from Jacob. That's future. See? National salvation. Moabot ra sa katawhan sa Israel. Pero kining mga tawhana nga wala mo believe, even today, mahiagom gyud. Bisan pa mag-Hudiyo, sila pinaka-Hudiyo. Mahiagom gyud sa silod sa Dios kung dili sila mutuo ni Kristo. Kay even ang ilang national salvation sa future is by faith. You see? Verse 4, Romans 3. Let's balik tayo sa Romans 3, verse 4. Dili gyud mahimong unfaithful sa Dios, iyag yung luwason ang nasod sa Israel. Kay moabot man ang belief in the future, pero kining wa mo believe, mahiagom gyud. O dugang pa ni Paul, iyang support, nga luwason yang nasod but future pa. Indeed, let God be true, but every man a liar. See? So maibot pasabot ni Ana. Bisan pag tanang tao sa kalibutan, moingon nga baka kun ang Dios, dili faithful ang Dios. Dili gid na mahitabo sa Dios. God will always be true. God is still true. Bisan pa magtanang tao sa kalibutan mag-speak against sa Dios, mag-speak evil against sa Dios. Bisan pagtanang tao sa kalibutan maingon nga ang Dios di man mutuman sa iyang mga pung. Ang Dios magpabilin nga tinuod gayod siya. Mo na i-support ni Paul sa objection sa mga Israelites nga di day mahimong faithful ang Dios kung di mo believe. Gang support ni Paul, no. God will remain faithful. Bisan pagtanang tao sa kalibutan maingon nga unfaithful man ang Dios. Ang Dios will remain faithful. God will always be true. Even if ang tanang tao sa kalibutan maingon nga He's not true. Bisan pagdaghang mga tao maingon di man tinuod ang Dios. Wa may Dios. Magpabilin nga tinuod ang Dios. O naghatag og illustration si Paul dinhi mahitungod sa pagkamatinud-anon sa Dios sa iyang saad. See? Now, here's a fitting illustration. Nahitabo panahon sa Old Testament. Kung makigdebate ka sa Hudiyo, gamiton dayon nimo si David. Ikot nimo si David para dili kasukol ang mga Hudiyo. Ug mao ning gigamit ni Paul dinhi. Nag-quote siya ni David. Ug ato ning sabton niya ang context, atong sabton karon ang context, nganong gi-quote man ni David ni Paul si David. Nga mao ning kanang verse 4, support ni Paul nga ang Dios magpabilin nga faithful bisan pag daghang tao dili mo believe sa Dios. Bisan pag naay unbelief, ang Dios magpabilin nga matinud-anon.
even amidst human failure, ang Diyos magpabiling ng matindanan. Illustration. As it is written, this is a quotation sa Psalms 51:4, that you may be justified in your words and may overcome when you are judged. In other words, no matter who speaks against God, Ginoo, you will overcome. No matter bisan kinsay mo criticize or mo speak evil against nimo. Ma-justified yung ka sa tanan nimong gipamulong. God will be vindicated, God will be justified. Money quotation ni Paul ni David sa Psalm 51:4. O para ato ning masabtan nga quotation mo ni nga hitabo. This is an interesting passage. Mo ning hitabo nganong gigamit ni Paul pag-defend nga God will remain faithful bisan pag mo fail ang tao sa pag-believe sa Dios. Now, si David dito sa yangging harian, dito sa babaw kay habog man niyang palasyo, nakakita nga nay naligo. Familiar ta ni no, si Bathsheba naligo. And so, tungod ni ana, nag-desire si David og iyang nakigrelasyon siya ni Bathsheba. That's already adultery. Walang siya nakigrelasyon, nagkaanak pa sila. Para maminyuan niya si Bathsheba, naamay bana ni si Bathsheba, Uriah. So naghimog paagi si David nga ipadala si Uriah sa front line sa gubat para mamatay. You see? So si David nakakamit og adultery and murder. Now, ang Dios nagpadala og propeta ngadto ni David. Tungod kay nahimo naman siyang murderer, nakakamit og adultery. So si Nathan gisugo sa Dios ngadto ni David. Niingon si Nathan, Haring David, na ako'y istorya ni mga story. Naay dato nga tao nga ningadto sa pobre nga tao. Ang pobre nga tao na ay gamay nga karniro. O ang dato gusto mo ilog ug mukuha sa usara ka karniro, nag-inusarang karniro sa pobre. Og niingon si David, Nathan, as the Lord lives, whatever man you're telling me about deserves to die. Og niingon si Nathan, David, ikaw na ang lalaki nga gusto mo ilog sa nag-inusarang karnero sa pobre nga tao. Og niingon si David, Oh, I have sinned against the Lord. Og ang Dios nagpunish ni David. Part sa punishment, ang bata nila ni Bathsheba, una nilang anak, namatay. Ang anak ni David, nga si Absalom, nga iyang gihilakan, mao mismo'y ning rebelde niya, nga gusto permi mo patay niya, o gani sa iyang pagrebelde, gi-abuse ang wife ni David sa throne. Si Absalom mismo, mo'y nag-abuse sa wife ni David, sa throne ni David. Hilabihan nga kasakit sa dughan ni David. He lived a life of pain. Gikan ni adto, painful na ang life ni David. You see? Wala ka-escape si David sa punishment. Mo ng Kristohanon, dili magsalig. Nga luwas na ka, magpabadlong ka. Kay si David nga pinangga sa Ginoo, sukad ni adtong pagkasala niya, lifetime na ang iyang pag-antos. Nagtago-tago siya, kinsay nagukod niya, iya mismong anak, gusto mo patay niya, na ikaw galingong soldier. Nang giilog pa ang iyang gingharian, gidepose pa siya as king, nag-gather pag-army para patyon siya, iyang anak mismo. Siya na mismo nagtago-tago siyang anak. Lifetime nga pag-antos
because of adultery and murder. Yet, God loved David. Gipasaylo gihapon siya sa Dios. Pero wala siya ka-escape sa punishment sa Dios. Same with this mga Israelites. Naa gihapoy punishment. Pero si David, bisan pa man niyan ang lifetime of pain, wa gyoy higayon nga iyang gi-question ang Dios. Ug mo ning giingon ni David sa Psalm 51:4, God, you are justified in everything you say and everything you do, and when somebody tries to impugn or speak evil against you, you will triumph. Ning angkon si David nga Ginoo diha ko nimo nakasala. Matarong lang gyud ang imong gibuhat. Tanan nimong gibuhat, tanan nimong buhaton, tanan nimong istorya isulti ug mando matarong. Bisan pa man og nag-antos si David, iyang giangkon nga tanang gibuhat sa Dios matarong. Kung ang Diyos mo saad, iyag yung pagatumanon. And you see, diin man gikan ang Misaya, kaliwat. Kaliwat ni David, ang Misaya. Hilabihan ang sala ni David. Hilabihan ang nahimong naangkon niya nga punishment tungod sa iyang sala. But God remains faithful sa iyang covenant, the Davidic covenant. Nga David sa imong lineage na ay mga hari nga moabot. Si Solomon, and then ultimately ang Messiah. You see? Maoning gikot ni Paul sa Romans 3 verse 4. Amidst human failure, God remains faithful. Bisan pag ning fail pag-believe ang mga Jews, God will remain faithful sa iyang promise nga luwason niya ang mga Hudiyo. Dili kining wa mo believe, kadtong mo believe. Future tungod kay tagaan man niya og pagtuo ang future. You see? Amidst human failure, even if men will fail to believe God's promise, God will remain faithful. Na siya'y saad, iya ginang tumanon. Bisan pag ang tao, dili mo tuo. Good morning, tubag ni Paul. Naay kaluwasan sa Israelites, pero future, ug by faith gihapon. Kaning mga Israelites, nga wa mo believe that they live their lives against God's will, makaangkon gyud og silot sa Dios. Miagom gyud sa silot sa Dios, sama ni David. Pero dili ka na makabungkag sa saad sa Dios nga adunay kaluwasan sa future Israel. Kay bisan pag si David ning fail, wa man bungkaga sa Dios ang iyang saad. Ang manluluwas gikan man gihapon sa kaliwat ni David. Actually, both si Mary o si Joseph, kaliwat gani ni David. Masubay ang iyang lineage na sa Matthew ug nasa Luke. So, ang mga Hudiyo nga nag-ingon, Paul, nag-attack man ka sa Dios. Nga ang Dios faithful, ningon si Paul, no. Naamoy great nga advantage, chiefly ang Scripture. Proon sa may kapuslanan sa Scripture kung di mo believe. God will not break His promises. Their salvation is still future. Mo ng Romans 9, chapter 9 to chapter 11. Ug maoning illustration niya si David. Nga bisan pa magisilutan niya si David, magpabilin gyud ang kinaiya sa Dios nga matinud-anon. Now, to close, the faithfulness of God is unshaken by human failure. Though people may reject Him, His promises stand firm.
Gitagaan kita dako nga privilege sa iyang nga pulong. Ayang pulong nagpabilin kanato karon. Hinaot ko ato kanang i-treasure. Ato kanang saligan og ato unta kanang ikinabuhi. So unsa may advantage niya ng grace sa usa ka Kristohanon nga influence or pamilya? Dako. Kung gipalibutan tag mga Kristohanon sa mga Israelites, dako ang advantage ni ana. Kay available nato ang makatudlo sa pung sa Ginoo. Surrounded ta sa mga tao nga makatudlo sa pung sa Ginoo. Surrounded ta sa mga tao nga nakasabot sa pung sa Ginoo ug nagkinabuhi sa pung sa Ginoo ug nga gipanalanginan sa Ginoo. Pero unsaon ta man ang advantage kung di na nato paminawon? Kung di nato tuuhan ang pung sa Ginoo. Sama sa Israelites, mahimong kawang ka na ang advantage. Bahiyagom lang hinoon sa silot sa Dios. Sa igsoon, hinaot ko, harmaan ko nimo ang saad sa Dios nga kaluwasan dawata si Kristo. Kay mao ka na ang iyang saad. Whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Let us pray. O Diyos, amahan nga langit nun, salamat kaayo. Nga ikaw magpabilin nga matinud-anon sa imong kaugalingon. In you there is no lie. You will remain faithful. Bisan pag ang tao mo fail to believe, bisan pag ang tao mo reject kanimo, you will remain faithful and true. And so Lord, thank you nga masaligan ka namo. Tungod kay ikaw matarong man kanunay ug tinuod man kanunay. Tabangi kami Ginoo, nga ikaw among mas mailhan. Tabangi usab kami sa pagpaila kanimo ngadto sa uban. Himaya ka sa among kinabuhi. In Jesus' name we pray. Amen.